pintatrabahoan ng bawat mga probinsya o syudad o mga barangay na kung saan man sila nakalocated sa kanilang misyon. Kulang-kulang na dahil nandito katambak sa EDSA. Kita man nila sa YouTube na walang gulo, nagkukwento ng saloobin na kung ano ang dapat mangyari sa ating bansa ay bumaba na lang matiwasay si Bongbong Marcos, na wag na yung hintayin na mangyari yan sa tatay niya na nagkaroon. Seryoso, nandito tayo nag-update sa may Pasig. Intro po ito natin dito sa may Pasig City. Ayan, ito yan. Ayan. So ang ating vlog ay traffic advisory at yung about sa EDSA at sa People's Power, na nagkwentuhan lang tayo doon sa may EDSA, kabanang EDSA. At nakita natin at ang pagbalitan din ngayon ng INC, Iglesia ng Cristo, na magkakaroon sila ng rally sa Maynila o sa buong Pilipinas yan. So panoorin na lang ating kwentuhan lang muna yan dyan sa pagdaan natin sa kabahan ng EDSA. So ito ating intro sa ating Facebook page. So ito ating intro sa YouTube channel natin, Bariis Verba Cruceros Vlog. Ito lagi dito ay traffic may Aurora, Cubao, Quezon City. Malapit dito sa may Kamuning. Ang kabila niyan na lane ay ang Q-Mart. Kasi yung mga taxi na parking dito sa may EDSA, dito sa mga bike lane. Mga motor, lumadaan lang yan. Kaya walang kwento ang ating pamalaan. Presidente. Dahil wala na mga traffic police dito. Dati, panahon ng Pangulong Rodrigo Duterte ay daming mga MMD dito. Nagmamando. At hindi pwede nandyan ang mga taxi sa bike lane. So ngayon na ay wala na. Oh, tingnan nyo. Oh, yan, kita ka sa vlog. Mga ganyan kasi, mga ganyan ay dapat nakikita ng MDA. Kasi may monitor nito mga CCTV. Ayan, iikot yan mga taxi para sila mauna. Ganun ang nangyayari. Diyan dapat sila pumunta. Yan sa mga special block. Hindi dyan sa EDSA, hindi dito sa EDSA, dahil ito ay sanhi nagdudulot ng traffic. Ang mga motor, lalo na kami ng mga bikers, ay hindi makadandaan dahil yung mga four-wheelers ay dyan na sa mga bike lane. Kaya suma total nangyayari traffic. At ito ay hindi na wala na ang kwenta yung namamahal natin sa ating bansa. Lalapit ng traffic sa EDSA. Sirkusin pa ba ito? Hinasirkaso lang yun, paninir nila kay Inday. Vice President Inday Sara Duterte. Hindi na nila nasirkaso ang malaking problema
Sa traffic pa lang, wala na silang solusyon. Wala na silang napapatupad at wala na ng mga MMDA na nagbabantay dito sa kabahan ng EDSA. Dati marami ditong mga MMDA enforcer nakabantay. Okay, dati alam nyo naman, higpit, bawal dyan maghinto yung mga taxi dito sa bike lane. At mga motor, bawal dyan dumaan sa mga lane, sa mga bike lane. Ngayon, ano ba na nangyari? Kaya noon, magka-traffic man, saglit-saglit lang. Hindi natin may iwasan rin. Hindi naman perfect. Pero di katulad ngayon, wala nang ordinary bus. Nandiyan naman ang mga taxi, mapasaway. Nakabalanda dyan sa mga bike lane. Yun. Nakawawa ang mga bikers dahil ito'y binigyan ito ng lane para sa bike. Dahil bago ang takbo ng panahon, lalo na sa ating bansa dahil sa COVID, hindi nito mababago. Tuloy-tuloy na yan para sa mga nagbabisikleta. Tawid ka na, te. So, tumawid na tayo may tuwason. Mapatungo po tayo. Ito ay pabulusok. Pababa. Papuntang Camp Crame yan. Yan sa stoplight na yan ay nandyan ang Camp Crame. So, damdahan lang tayo dahil may kargamento nga tayo. Oh, daming bubog. Ano kaya yan? Sa ibang bansa, wala po mga ganyan. May mga bubog ng... Oh! Nakita ka, kuya. Dapat hindi dito nasakay na baba. Ay, hindi naman dito sakayan. It's a toy. Ginawa naman nining ano. Ito na lane, ito ang diretso ang nagkukonekta sa may SLEX papunta sa amin sa Kabisayan sa Region 8. At sa kabila naman papuntang Baltawak yung konekta sa NLEX sa North Expressway sa norte punta na Bisaya, Bulacan, Cagayan, La Union, Nueva Vizcaya. Doon sa may Laguna papunta doon sa SLEX, papunta yan sa amin sa Kabikulan, papunta sa amin sa Region 8 sa Biliran, sa amin sa Berang Biliran. Oo, dito dumadaan ng Eagle Star puntang Bariis, Berang Biliran. Ay nako, naman tayo Caberbasong Crusaders. Takbo naman tayo. Ay, dadaanan natin po itong Camp Crame. So, traffic update sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. So, padamihin natin subscriber para makatulong po tayo na maghahanap po tayo. Dahil pasado alas 5 na. Alas 5 na po tayo umalis. Or 5 o'clock. Doon sa may dagat-dagatang Caloocan City, Metro Manila, Philippines. Kaya tinatawag natin Philippines lagi
natin inaano dahil kinukwento natin na may Philippines. Dahil maraming mga banyaga, mga foreigner na nanonood na hindi nila alam kung ano mga lugar nito. Kaya tinatawag natin Philippines. Dahil mga ganitong mga kalsada may makahawig sa ibang bansa. Kaya pag magbanggit tayo, mag-mention tayo o mag-describe tayo sa mga lugar, ay nilalagyan natin Philippines. Kung kaya ay laging mention ang Philippines dahil mga ganito mga kasada ay may mga kahawig sa ibang bansa. Hindi nila alam kung ano itong mga lugar. Ito po ay EDSA. Ang meaning po ng EDSA, ang ibig sabihin po, Itapamanyo de Los Santos Avenue. Nagtulan ng avenue dahil ito ay nagdudugtong sa North Luzon Expressway at SLEX sa Southern SLEX sa Southern papuntang Visayas Region 8 sa amin sa Barangay Bariis, Kaibiram, Biliran, ay Bariis, famous Bariis Futures, go the future Bariis. Kaya ito nakasada na ating tinatak ay diretso yan papuntang Muntinlupa. Dito dumadaan ang Eagle Star, PP Bus Line, Sylvester, DLTV, Peltranco. Ang iba naman doon sa kabila, diretso doon sa Makati or doon sa may Pasay, doon may Limasalang, sa may Pasay, doon na nakadaan sa kabila papuntang dadaanan na namang Makati. Umbok na yun, diretso na yun papuntang Paranaque, dadaan niyang Paranaque, Taguig, dadaan ng Taguig, Paranaque, yan, tumbok na Muntinlupa. Pag di masalang terminal ng mga bus papuntang Samar sa amin, sa Liti sa amin, sa Biliran sa amin, sa Bariis, Kaibiram, Biliran. Dito po nadaan mga bus na papuntang mga Kabisayaan or sa papuntang Kabikulan or papuntang Laguna or sa Quezon Province. Kaya ito ang nagdudugtong ng EDSA kukunikta. Ito ay ginagamit ng mga vehicles panluwas papuntang Kabisayaan at papuntang Norte. Kaya tinawag ito EDSA, Itapamanyo de Los Santos Avenue. Kasaysayan po ito na kalsada mula noon nang deklara ng EDSA People's Power 1. Kaya wag nilang sikilin, hayaan lang mamahayag ang mga vlogger ngayon, YouTuber, ay wag nilang gantuhin. Dahil kung wala kami, kung wala mga nag-aano sa social media, dahil malawak rin ng mga YouTuber na kahit saan kasulok-sulukan ng mga lugar dito sa ating bansa, ay may nakikita natin kung ano ba ang nangyayari sa ating kapaligiran, sa mga disaster, sa mga sakuna, sa mga bagyo. Una agad ang napapanood natin, nag-update ang mga YouTuber or vlogger kaysa sa mga mainstream media. Mainstream media, hindi yan sila nakaka-update sa mga kasulok-sulukan o mga barangay o mga sityo. Hindi katulad mga vloggers ay update yan, papakita agad sa social media kung ano ang nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating bansa. Yan ang totoong kwento. Yung Mr. Media, wala yan. Kumukuha lang yan sa mga video sa mga YouTuber, kinukuha nila.
Hindi nga natin alam kung ganon po yan ang nangyayari. Kaya malawak ang social media ng mga YouTuber kaysa Mr. Media. Mr. Media ay limitado. Dahil mga field reporter nila ay hindi lahat ng mga sityo ng ating bansa o mga barangay o mga syudad o mga municipality ay wala sila mga field reporter. Kahit mga radyo pa. Kaya ang vlogger ang malawak ng sangay ng social media sa ating bansa. Ayan. Train? Oo, ano po yan? Ano yun ang lubid? Nakabakod ang lubid. Ayan. Dapat tanggalin na nila yan kaya magsasagawa nga ng peaceful rally ang INC. Dito gaganapin. Dito na mamalagi yung mga pulis. Pinabantayan nila at hindi na makapasok yung mga sasakyan dahil binarakedahan na nila at dyan na nakalagay ang kanilang mga sasakyan. Ang mahirap nito ay kulang-kulang na mga pulisan sa bawat mga probinsya nila na sasakupan na kanilang dinudutihan o kanilang tinatatrabahuan ng bawat mga probinsya o syudad o mga barangay na kung saan man sila nakalocated sa kanilang misyon. Kulang-kulang na dahil nandito katambak sa EDSA. Kita man nila sa YouTube sa vlog na walang gulo, nagkukwento ng saloobin na kung ano ang dapat mangyari sa ating bansa ay bumaba na lang matiwasay si Bongbong Marcos na wag na hintayin na mangyari yan sa tatay niya na nagkaroon ng marahas o hindi lang marahas, parang bira kung ang nakikita natin sa noon ng mga nangyari. Gumamit na ng baril, gumamit na ng dahas o mga pambubomba. Kaya wag na natin antayin. Sana matiwasay na pagbaba dahil hindi ka na pwede mamuno sa ating bansa. Taas ang bilihin, hindi mo alam na wala kang solusyon sa mga ganyan. Ang ekonomiya natin hindi na totoo, hindi mataas. Ang ating traders ngayon ay bumagsak dahil wala nang kumpiyansa na namumuhunan o nag-i-invest sa ating bansa. Dahil ang namumuno po sa atin ay wala pong kakayahan. Sa kalsada pa lang sa traffic ay wala na siyang kakayahan na bumuluan ng ating bansa. Diyan pa lang na simpleng ano lang ito nangyari sa ating kalsadahan sa traffic at nawala na yung ordinary bus. Hindi na gaano malawak ang traffic at hindi na gaano masiksik ang mga kalsada, ang mga sasakyan sa kalsada dahil wala ng ordinary bus sa EDSA. Hindi pa rin yan nasolusyonan dahil ang focus lang ng mga government ay dito lang sa Metro Manila. Hindi nila alam na ang mga provincial, mga syudad ng mga provincial katulad ng Tacloban, Cebu, Davao, Cagayan ay isang malaking na itutulong po yan sa ating ekonomiya or investment sa ating bansa. Hindi nila alam na pag atras na mag-click po yan, hindi dadami na mga Pilipino o mga probinsyano na dito man trabaho. Oo, hindi na bubulyum ang tao at hindi na dadami ang sasakyan. Dahil ang iba naman yung mga sasakyan ay pupunta yan sa probinsya. Hindi, doon na yan ilalagi. Hindi malawang na ang kakalsadahan.
Ganon po ang sistema po yan. Kapag matupad po yan, na focuses sa mga probinsya na improvement, mabilisan na development sa invest, sa job, business, education, agriculture. Ganon po. Ganon po ang sistema, ganon po ang mangyari na malaki ang pag-asenso ng ating bansa. Kaso nga lang, walang isip ng ganon dahil mga bubok or mga bulok. Bakit kaya sila dito nagpo-focus lagi sa Metro Manila? Dahil dito ay may mga lihim na negosyante at mga politiko ay sila nakikinabang. Sa paglaganap ng korupsyon sa ating bansa. Ganun po yan ang totoong kwento. Dahil hindi papatupad ganyo ang saligang batas. Na bawat mga public government services, mga politician man o hindi, ay laging itutok ang bawat mga salin kada monthly or taon para maalarma mga public servant or public service ay hindi sila mangahas ng pinagrakot dahil ang kanilang radian ay yun lang. Hindi ka magtataka na ilang buwan lang, ilang taon lang ay biglang yumaman sila agad dahil nasa posisyon sila. Yan ang wala sa atin sa good governance ng ating bansa. Walang ganun. Puro kwento lang ng good governance. Hindi may nakatuparan talaga ng mga ganyan. Ayan, pabulusok na dito rin ng IPI ay delikado rin dito. Barangay Rosario sa Eastwood. Delikado rin dito. Size. Sakto lang talaga na hindi isang oras natin biyahe mula sa may dagat-dagatan Caloocan City hanggang dito sa may Pasig hanggang sa may Cainta or Taytay, Rizal, Philippines. Salamat sa katatapos pala natin na vlog sa kwentuhan po natin dyan sa Itza na papunta natin sa may Pasig sa Ortigas. Yun lang muna ang ating mga kwentuhan lang muna. Katotoo yan na nangyayari din sa atin. Kahit kwentuhan lang yan ay totoo po yan na binibitawan natin na kwento. So about part yan ang mga nangyayari din sa atin sa ngayon dahil
hindi na magandang takbo ng ating gobyerno. Dapat ay wag na hintayin ba na mangyari din sa tatay niya. Bumaba na lang siya ng matiwasay para hindi na mangyari ng ganito. Marami nang nag-ano si Enrile na si Secretary Enrile, former Senador Enrile na wag daw mangyari ng ganyan. Wag mag-ano ng rally of People's Power na ganito. Wag ano ng mga tao na hindi na tama. Pero hindi na rin tama na pigilan natin at hindi tayo magpahayag. At ganon na lang mangyari. Habang buhay na lang magtaas ang presyo. Walang kwenta ang ating pamamahala at ang presidente walang nagagawa ng project. Mahal ang mga bilihin. Ganon na lang ba mangyayari? Kaya hindi na po pwede. Tuloy-tuloy na po ang pagrarally habang hindi bumababa si Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos sa ating bansa. Pagiging presidente, bumaba na lang siya. So maraming salamat po sa mga OFW dyan sa ibang bansa. Mega shoutout po sa inyong lahat. Suportahan po natin ating YouTube channel, Bariis Verba Cruces Vlog. Mag-subscribe po kayo at mag-follow din kayo. Suportahan din natin ang ating Facebook page. Padamihin natin followers sa ating Facebook page, Bariis Verba Cruces Vlog. So saan man tayo sa dako ng daigdig at dito sa ating bansang Pilipinas, God bless and bye-bye!